Nang araw na iyon, muling bumuhos ang ulan sa tabing ilog. Nagmadaling mag-ipon at magsalansan ng mga sako ang mga tao sa pampang ng ilog bilang paghahanda sa paparating na baha. Seryoso ka ba? Hindi ka ba pwedeng humiling ng mas madaling pabor? At saka isa pa, may plano ka ba? Tanong ni Mujan. Wala, sagot ni Hong Jusan. Ano? Hindi mo naman balak subukang harapin silang lahat, hindi ba? Tanong muli ni Mujan. Hinding-hindi. Siyempre hindi. Masyado silang marami. Alamin na lang natin kung saan nakakulong si Susan at umalis na tayo agad dito, sagot muli ni Hong Jusan. Sige, mukhang kailangan muna natin siyang hanapin. Siguradong naroon siya sa isa sa mga gusaling iyon, sabi muli ni Mujan. Wala tayong pagpipilian kundi subukang pumasok ng palihim sa mga gusaling iyan, sabi naman ni Hong Jusan. Bobo ka ba? Papasok tayo ng palihim. Tingnan mo nga ang suot mong damit. Makikita kanila kahit 1 milya pa ang layo mo sa kanila, sagot ni Mujan. Paano kung magbalat kayo tayo sa pamamagitan ng paglalagay ng kaunting putik sa ating mga damit, sabi muli ni Hong Jusan. Seryoso ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Sa tingin mo, makakatulong yan para magmukha kang kabilang sa mga tulisan ng ilog? Tanong ni Mujan. Kung ganon, paano kung maghubad na lang tayo, sabi muli ni Hong Jusan. Di pa man tapos magsalita si Hong Jusan, bigla silang may narinig na nag-uusap sa di kalayuan. Ang ingay na kanilang narinig ay nagmula sa 2 miyembro ng tulisan ng ilog na nagro-ronde sa lugar. Mas gugustuhin ko pang magtayo ng harang laban sa baha kaysa naman sa magpatrolya sa ganitong panahon, sabi ng isang lalaki. Mas mabuti na ang ganito kaysa naman tiisin ko ang masamang ugali ng ating pinuno habang gumagawa ng harang, sabi naman ng isa. Nang marinig ang pag-uusap ng 2 lalaki, sina Mujan at Hong Jusan ay sobrang nagulat at sila ay nanatiling tahimik habang hinihintay nilang makalampas ang mga tulisan. Ngunit ayon kay Mujan, kung sila ay mananatili sa kanilang tinataguan, maaari silang matuklasan ng mga tulisang iyon. Inisip ni Mujan kung dapat ba silang magtago sa ilalim ng tulay, ngunit napagtanto niyang hindi sapat ang espasyong iyon para sa kanilang dalawa ni Hong Jusan. Nagdesisyon si Mujan na magtago sa likod ng isang malaking bato habang si Hong Jusan naman ang nagtago sa ilalim ng tulay. Sumulyap si Mujan kay Hong Jusan habang sumisenyas gamit ang mga kamay nito. Ayon kay Mujan, sapat na ang lakas ng tunog ng ulan upang matabunan ang ingay sa paligid. Habang papalapit ang 2 tulisan, sumenya si Hong Jusan kay Mujan, kaya naman, nakahinga ito ng maluwag at naisip na gumagana ang plano at hindi pala ganoon kahirap ang palihim na pagpasok sa lugar ng mga tulisan. Ngunit, hindi inaasahan ni Mujan, biglang tumalon si Hong Jusan upang atakihin ang 2 tulisan. Naiwasan naman ng mga tulisan ang pag-atakeng ginawa ni Hong Jusan at humarap ang mga ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Mula sa malayo, tiningnan ni Mujan si Hong Jusan ng may pagkayamot at nasabi nitong bobo talaga ito. Sino ba sa tingin mo ang hinaharangan mo? Gusto mo bang madagdagan pa ang mga butas sa katawan mo para doon dumaan ang ulan? Galit na sabi ng isang tulisan. Nang sandaling iyon ay tulala pa rin si Hong Jusan. Hindi siya makasagot at blanko pa din habang nakatitig sa lalaki at halos nauutol sa kanyang pagsasalita. Tumayo ka nga dyan, bobo ka talaga, isang malakas na sigaw ni Mujan at hinugot nito ang kanyang espada. At talagang nagtatago ka pa talaga. Masyado pa kayong mga bata. Ang lakas naman ng loob mong labanan kami. Humanda kayo, tatapusin namin kayo, sigaw ng isang tulisan at sumugod ang mga ito kay Mujan. Malakas ang tibok ng puso ni Mujan nang dahil sa takot. Sa kanyang isip, inamin niyang pakiramdam niya ay para siyang tumatakbo, diretso sa isang bangin, ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na hindi siya maaaring umatras. Habang sinusubukan niyang tipunin ang kanyang lakas ng loob, naalala niya ang mga turon ng kanyang master.
Naalala niya ang boses ni Lai Chong na nag-uutos sa kanya na basahin ang trajectory. Ang trajectory ay isang paalang na hiwa, isang malawak na pag-ugoy ng espada na tila humihiwa sa hangkag na espasyo. Sinabi ng kanyang master na ibaba niya ang kanyang tindig, sumugod pasulong, at gumamit ng 3 panlilinlang sa pamamagitan ng pag-angat ng talam ng patayo. Kapag nagkamali ang kalaban, dapat niyang itutok agad ang pag-atake sa puso. Habang papalapit ang tulisan, tahimik na nanalangin si Mujin na sana'y mangyari ang lahat ayon sa plano. Ginawa niya ang unang panlilinlang, iniwas-iwas niya ang kanyang talam habang paalang namang humiwa ang tulisan. Yumuko si Mujin ng mas mababa at saka itinarak paitaas ang kanyang espada. Tumagos ang talam sa sombrerong dayami at bumaon sa leeg ng tulisan. Napahinto si Mujin sa pagkabigla, at hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Nanginginig ng hindi mapigilan ang kanyang katawan. Nang bumagsak ang tulisan, bago tuluyang mamatay, ang huling salita na lumabas sa kanyang mga labi ay ang pangalan ng tinawag nitong master. Makalipas ang ilang sandali, Mujin, sandali. Mayroong dugo sa iyong mukha, sabi ni Hong Jusan kay Mujin. Ganoon ba? Sagot ni Mujin na halos wala sa kanyang sarili at pinunasan ang dugo sa kanyang pisngi. Di nagtagal, ang dalawa ay nakayukong nagtatago sa sulok malapit sa mga bahay sa tabing ilog, suot ang mga sombrerong dayami at mga balabal ng mga tulisan na kanilang napatay. Mukhang walang tao dito. Ang karamihan ay abala sa paggawa ng harang para sa baha. Kaya naman, kailangan na nating magmadali at isa-isahin ang bawat silid habang hindi pa bumabalik ang mga tulisan dito. Sana naman ay hindi sila sabay-sabay na bumalik dito para hindi nila tayo mahuli, sabi muli ni Hong Jusan. Tama ka, sagot ni Mujin na tila wala pa din sa sarili habang pinupunasan ang kanyang damit gamit ang kamay. Ano ba? Maaari bang mag-focus ka? Para kasing wala ka sa sarili. Magpakatatag ka. Paano tayo makakapasok? Hindi tayo maaaring hindi umatake kung kakailanganin katulad noong nangyari kanina, sabi muli ni Hong Jusan at tinapik nito sa balikat si Mujin. Bobo ka talaga. Hindi mo nga talaga alam kung paano tayo papasok. Sana ay tahimik na lang tayong naghintay habang sila ay dumadaan, sagot ni Mujin. Hindi mo naintindihan ang mga senyas na aking ginawa, sabi muli ni Hong Jusan. Huwag mo ngang baguhin ang usapan, sabi muli ni Mujin. Tumahimik ka na lang. Tapusin na natin ito, nang makita na natin si Sosan at para makaalis na tayo sa lugar na ito, sagot ni Hong Jusan. Gayunpaman, hanggat maaari, mabilis nating hahanapin si Sosan at aalis tayo dito. Huwag mo nang planuhin na lumaban pa sa kahit sino man at tumigil ka sa pagsigaw ng mga galaw mo ng malakas, sabi muli ni Mujin. Isa-isang pinasok ni Mujin at Hong Jusan ang mga gusali upang magpatuloy sa paghahanap kay Sosan. Ano naman ang mali sa pagbanggit ng pangalan ng mga pag-atake ko? Iyan ang itinuro ng aking master sa akin, sagot ni Hong Jusan. Kaya madali nilang naiwasan ang mga pag-atake mo kanina. Nagawa lamang nating makaligtas dahil ako ay isang martial master. Kuha mo, sabi muli ni Mujin. Ikaw, isang martial master. Nagpapatawa ka ba, sabi muli ni Hong Jusan. Hindi mo ba narinig? Ako ay tinawag na master noong mga tulisan na nakalaban natin kanina, sabi muli ni Mujin. Master bang matatawag ang isang taong nanginginig ang mga kamay habang nakikipaglaban? Maaaring isa kang mahusay na master dahil nakayanan mong malabanan ang aking heart-piercing sword sa loob ng isang buwan, kahit pa isinisigaw ko ng malakas ang aking mga galaw, sabi muli ni Hong Jusan. Tumahimik ka na. Ito na ang huling gusali. Pumasok na tayo ngayon nang makita na natin si Sosan at nang makaalis na tayo sa lugar na ito, sagot ni Mujin. Huwag kang masyadong mag-alala. Pastahan tayo. Walang tao dyan sa loob. 5 pilak na ingots. Pupusta ako na walang sino man ang nariyan sa likod ng pintong iyan,
sabi ni Hong Jusan. Hay nako, isa kang pulubi. Wala ka nga kahit isang pera. Paano mo magagawang pumusta? Sabi naman ni Mujan. Hay nako, bakit ba napakababaw mo? Nasaan na ang iyong moralidad? Tanong ni Hong Jusan. Sa halip na sumagot, tinawanan lamang ni Mujan si Hong Jusan. Dahan daw ang binuksan ng dalawa ang pinto. Sabi ko naman sa iyo, walang tao dito sa loob. Naputol ang pagsasalita ni Hing Jusan dahil sa siya ay nagulat sa kanyang nakita matapos nilang buksan ang pinto. Tumayo ang isa sa mga lalaki at binati sila, kunwari nagsasabi na abala sila sa mahigpit na pagpapatrolya, habang ang isa naman ay tumawa lamang. Natigilan sina Mujan at Hong Jusan, nagkatinginan sila habang tumutulo ang pawis sa kanilang mga mukha. Mabilis na isinara ni Mujan at Hong Jusan ang pinto. Kalaunan, isang ingay ang biglang narinig mula sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, sumilip si Hong Jusan sa labas upang tiyakin na walang parating na tulisan. Matapos masigurong walang tao sa labas, kinaladkad nilang dalawa palabas ang mga walang malay na katawan ng mga tulisan. Habang nakatali ang kamay ng mga tulisan, inilapag ni Mujan at Hong Jusan ang dalawa sa lupa kaya nagising ang mga ito. Magsalita kayo, saan ninyo dinala ang batang babaeng dinukot ninyo? Ang kanyang buhok ay nakatali sa dalawa. Isa siyang pulubi na nakatira sa ilalim ng tulay. Magsalita kayo bago pa man namin dagdagan ang mga butas dyan sa katawan ninyo, sabi ng dalawa sa mga tulisan. Tumawa ng may pangungutya ang isa sa mga tulisan. Alam mong makipaglaban gamit ang iyong mga kamao. Pero, mukhang ngayon mo lang sinubukang magbanta sa isang tao. Talaga bang iniisip mong sasabihin na lang namin kung nasaan ang aming mahalagang kalakal dahil lang sa matalim mong tingin? Subukan mong mas paghusayan kung gusto mong takutin ang kapitan ng pag-atake ng tanggulan sa ilog ng Yangtze, na nakapatay na ng 12-dosenang tao. Kailangang mas nakakatakot ka pa kaysa sa sarili naming pinuno, hindi ba? Sabi ng tulisan. Nainis si Mujan at palihim na nagmura sa sarili. Inakala kasi niyang sapat na ang simpleng pagpapakita ng talam upang mapagsalita ang lalaki, ngunit siya ay nabigo. Ngayon ay desperado niyang iniisip kung ano ang dapat nilang gawin. Lumapit si Hong Jusan kay Mujan at pabulong na nagsabi na baka may ibang paraan. Ibang paraan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mujan. Ang ibig kong sabihin, hindi natin maaaring dalhin ang kanilang pinuno dito para takutin sila, sagot ni Hong Jusan. Bigla namang nakaisip ng paraan si Mujan. Kung hindi nila magagawang mapagsalita ang mga tulisan, naisip ni Mujan na i-torture ang mga ito para magsalita. Tahimik na tumalikod si Mujan habang si Hong Jusan naman ay naguguluhan dahil naiisip din nito kung ano kaya ang binabalak gawin ni Mujan. Inilabas ni Mujan mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pakete. Ito ay naglalaman ng Wolfsbane. Ang Wolfsbane na dala-dala ni Mujan ay halamang gamot para sa panahon ng pangangailangan. Ginagamit ito upang maibsan ang sakit. Ngunit ginagamit din ito sa paglalason ng tao. Kung dadagdagan niya ito ng ugat ng licorice, ugat ng Romania, at luya, na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, magagawa niyang mapabilis ang epekto nito. Ayon kay Mujan, hindi niya gustong mang-torture ng tao at saka hindi din naman niya alam kung paano gawin ito. Ayon pa sa kanya, gagamitin lamang niya ang Wolfsbane para isipin ng mga tulisan na ito ay isang lason. Sumahod si Mujan ng tubig mula sa ulan upang gawing pangtunaw sa Wolfsbane. Kumuha si Mujan ng kapirasong Wolfsbane at dinurog niya ito at nilagyan ng tubig at pagkatapos ay inilubog niya ang karayom dito. Ano naman kayang ginagawa niya? Tanong ng isang tulisan. Si Hong Jusan naman ay nag-iisip pa din kung ano kaya ang ginagawa ni Mujan. Lumapit si Mujan sa mga tulisan at dahan-daang inilapit ang karayom at itinuro ito sa mukha ng isang tulisan. Gusto mo bang malaman kung ano ang aking gagawin? Dahil sinasabi mong mas kinatatakutan mo ang sarili mong master kaysa sa pagpapahirap ko,
nais kong subukan iyon. Sino man ang matusok ng karayom na ito ay makakaranas ng matinding sakit sa bawat isa sa kanilang mga ugat at pagkatapos ay mamamatay. Mas masakit ito kaysa sa ilang butas lang sa katawan mo. Ganyan ko pinapatay ang mga bantay na nagpapatrol, sagot ni Mujan. Huwag mo akong pagsinungalingan. Paano naman malalaman ng isang gumagamit ng espada ang tungkol sa sining ng lason, sabi muli ng tulisan. Kung ganoon, ikaw mismo ang humusga, sabi muli ni Mujan. Si Mujan ay medyo nakaramdam ng tensyon dahil iniisip niya na mapipilitan talaga siyang gawin ito. Ayon pa kay Mujan, hindi niya alam kung gaano kalakas ang magiging epekto ng lason dahil hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na masukat ang dami ng sangkap nito. Kung masyado namang mahina ito, magkakaroon naman ng pagkakataon ang mga tulisan na matalo sila ng mga ito. Nang dahil sa wala ng ibang pagpipilian, itinusok ni Mujan ang karayom sa dibdib ng isang tulisan. Matapos maitusok ang karayom, natigilan naman ang tulisan, at ayon dito, wala namang nangyayaring epekto sa kanya. Ngunit, sa isang iglap, sumabog ang dugo mula sa bibig ng tulisan. Habang ang isa pang tulisan na kasama nito ay sumigaw ng dahil sa matinding takot. Matapos ang ilang sandali, ang tulisan ay nawalan ng malay at ang mga ugat sa katawan nito ay bumakat sa balat nito. Sobrang nabigla si Mujan sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang mapatay ang tulisan. Napatingin ang natitirang tulisan sa bumagsak na kasamahan at nanginginig ang buo nitong katawan ng dahil sa takot. Hinawakan ni Mujan sa leeg ang isa pang tulisan. Saan ninyo dinala ang batang babaeng dinukot ninyo? Kung ayaw mong mangyari sa iyo ang aking ginawa sa iyong kasama, mas mabuti nang ikaw ay magsalita, sabi ni Mujan habang ang mga mata nito ay nanlilisik. Nang dahil naman sa sobrang takot, sinabi na nga ng tulisan na si Susan ay kanilang dinala sa loob ng isang kuweba.